ngayong araw guys, full loaded tayo dito sa Watermax. Meron tayong client from Cebu kanina, Tugigaraw, tapos sila sir taga San Carlos, sila naman taga San Manuel, Pangasinan, Eastern Samar, yan. 7 client na yan. Ito dati, tuwing titignan ko tong machine na to, sobra ako na-amaze na. Tapos sir, nung dinesign ko tong package 11, naku po, sir, tinan mo naman, no? Nanliit ah. Magandang araw, ma'am. Sir. Lagi po kami nanonood eh. Ay, nako po. Salamat po. Anong nabili niyo, sir? Package tank. Ang suggestion ko. Pagdating sa makina, isagad mo na. Tipirin mo na yung building, tipirin mo na yung deliver. Kasi eventually, kikitain mo din naman yun eh. Huwag lang ang makina. Kasi doon ka hindi pwede sumablay. Correct. Yun yung gagawa ng sarili mong produkto eh. Sa makina, all out. Pero sa building, sa iba pa, pwede namang mag-accumulate na lang yung magiging benta natin doon sa machines. Kasi siya yung magpuproduce ng ating produkto. Kita mo, sir, ano? Ganito. Package 11, tsaka package 10. Ito dati, tuwing titignan ko tong machine na to, sobra ako na-amaze na. Tapos, sir, nung dinesign ko tong package 11, naku po, sir, tinan mo naman, no? Nanliit ah. Dati, ganito lang eh. Abot-abot lang na ganyan. Ngayon, sir, oh. Grabe. Sabagay, di mo naman kailangan abutin na yan kasi fully automatic eh. Automatic siya naglilinis eh. Pero package 9 ka, sir. Go for the package 9. Maganda rin po yun, sir. Siyempre, yan po yung mga equipment namin talaga na. Ito according to my own experience. Sa package 7 and 9 talaga ako medyo talagang umangat eh. Yung water refilling station ako, binuksan ko yan, package 7. Unang-una ko water station, package 7. Tapos, nag-experiment ako, naglagay ako sa bayan, package 6. And then, naglagay pa ako ng package 4 sa resort. Sarili kong water station yon. Lahat po ng customer ko, doon sa package 7 bumibili. Then eventually, nung lumakas ang benta, ang ginawa ko, in-upgrade ko yung 7, ginawa ko 9. Eh, hanggang doon na lang yung upgrade ng 9, nung system na yon. 4 na membrane. Etong 10, masabi ko nga, ito lang talaga yun eh. Ito, para malaman mo lang. Ito yung back history nito. Ito, 1, 2, 3, 4, hanggang dito, putol yan. Ito yung 9 eh. Ginawa ko yung 10, 5, 6, 7, 8. Ginawa ko yung quad membrane na 8 dahil tubig alat na. We find out na we could recycle the fresh water pa pala. Na pwede pala siya maging tubig alat into fresh water. Ngayon, kung fresh water yung supply, mas efficient na naman to. Kaya salamat sa customer kung gumagawa ng suka. Siya yung nag-push sa akin eh, Alfred, kailangan ko ng mas malakas, kailangan ko ng mas malaki na makina. O ayan, nabuo yan in 30 minutes. Pinakita ko sa kanya pyesa, o ayan, buo na agad. Kung kukuha ka ng 9 ngayon, ang kaiba po kasi ng system ng 9 tsaka ng 11 or 10. 10 and 11 are almost the same. Pero yung 10 kasi, it's very different kasi magkaiba na ng sizes ng filter. Tingnan mo yung FRP, tingnan mo, sobrang laki. Hindi naman po ang daming membrane lang ang pinadami. Even the filtration, lumaki. Dahil lumaki yung filtration, boss, ang nangyari po dyan, syempre, kung ano man yung tubig na mapaprocess niyan, mas nagiging efficient po siya. So yun ang kagandahan sa kanya. Ngayon, kung magna-9 ka, okay lang din naman yun. Kasi high-end pa rin yun, sir. So, to be honest, package 9 is high-end machine. Hindi po yan pipitsugin. I-compare niyo po sa iba, maganda po yung 9 talaga. Kaya lang, yun nga po, syempre, sa Watermax, we innovate eh. Since we innovate, we have another system again. So, I'm building a machines na ready for another 5 years advance. Parang ganon, sabihin mo na. Kasi ang idea ko kasi, gusto ko, lagi akong advance 5 years. 2018, I designed the package 9. So, ang tagal na po niya. And then, we find out na ang daming mga water station na bumili sa akin ng package 9 na talagang yumabong sa negosyong to. After that 5 years, sir, hindi pa rin saturated ang Pilipinas natin na mayroong package na makina. Actually, sir, I'll be honest with you, sir. Nung dinesign ko yung package na yun, dami kong na-receive na bash dyan ng mga kapwa ko technician ng tubig. Binash ako kasi mali daw yung design ko, mali daw yung system ko. Okay, this is my design. Please respect, sabi ko na lang. I don't mind kung ano man yung design na gusto ninyo, pero sa akin, this is my own. Even, sir, yung nakahigang membrane na yan, binabash yan. Kasi gusto nyo nakatayo. Maraming magaling na technician sa atin sa Pilipinas. Sa akin naman, I don't listen kasi alam ko sa sarili ko tama eh. Bakit? For example, sir, nakakita ka na ba ng malaki, yung membrane na ganyang kalalaki ginagamit sa barko? Na parang sinlaki ng poste. Imagine mo kung ginamit sa barko nakatayo. So yung mga desalination system sa abroad, sa barko, sa lahat ng lugar, nakapahiga. So what is the difference doon sa maliit at sa malaki? Parehas lang, nakahiga pa rin. So kung mapapansin mo, yung mga design ko nakahiga. Pero before, way back 2008, my first design is nakahiga. Sinisiraan ako na nagagalit sila, bakit daw nakahiga yung membrane, mabilis daw babara. Year 2000, ang mga water station, puro nakatayo ang membrane eh. Nakasanayan nila yon. And I established this business 2008. Almost 2 decades na. 2 years na lang, 2 dekada na eh. The point is this, way back
year 2000, lahat ng membrane nakatayo. Kaya yung package 4 ko nakatayo eh, yung membrane. Tsaka yung bulilit machine nakatayo yan. Yung pumasok ako sa water station business, nag-design ako ng isang membrane na nakahiga, which is yun nga, yung package 7. Una kong design nun. Ang kulit, no? 7 agad. Marami pa kasi akong dinesign, hindi ko minarket. Kaya 7 agad yung naging kilala sa amin. At yun din yung gamit ko sa water station ko sarili. Yung pinaka-breaking point ko niyan, sir, is when I start the package 7 at my own house, lumakas yung negosyo namin, sir. Sarili kong water station yan. I'm selling 700 bottles a day. So kahit balikan yung mga videos ko before, palagi na sinasabi ko, exact figure, 700 bottles a day. This is the real story. Nung time na yon, sir, hindi ako nagbabagsak ng presyo even though yung sabi mo nga, gusto niyo magbagsak ng presyo, choice na yan. Kaya nga tanong ko kayo, sir, pagtulong na lang sa community, okay lang naman yon, sir. Pero sir, do not expect na mabilis ang ROI kasi wala namang ROI na iniisip na. Kasi community service eh. Pag community service mo, don't expect na kikita pa ba ako. Wag na. Wag mo na isipin yung kita. Wala na yon. Yung sum of the amount na pumapasok sa company is not the bonus actually, is for the maintenance of the machine. Kasi pag hindi mo maintain yung makina, papangit din yung tubig mo. Papangit yung quality, papangit ang lahat. Baka hindi na maging community service, baka magalit yung mga tao sa inyo kapag wala ng maintenance yung makina. Kailangan may follow-up eh. Kailangan kumita din talaga ng isang water station. Kung gagamitin mo sa community service yung negosyo mo, it's fine, okay yun. Maganda yun actually. Pero do not expect na meron pa bang revenue. Yes, meron. Kasi, sir, sabi ko nga, priceless yung revenue natin na yung nakakatulong tayo eh. Yung masaya yung puso natin. Priceless yun eh. Kumbaga, we're not expecting anything doon sa ginagawa nating pagtulong. Yun yung kinikita ng isang negosyo na sabi natin, hindi na matawaran. Kung iisipin mo, sir, is sa halagang 15 pesos, wala na actually kita, pang-charity na lang yan. Pang-maintenance na lang yan. Kasi nagpapasahod ka ng tao eh. Papadeliver ka. Diba? Eh kung may mga tauhan ka po na pinapasahod, so 15 pesos, kaya naman yun. Kaya mabuhay ang water station. Pasawarin mo tao mo, pang-renta sa pwesto, pang-kuryente, pang-community service. Wala ka na ibubulsa doon. Kasi 15 pesos eh. Yung 25, 30 pesos. Yung 30 pesos, kalahati doon sa'yo. 15 sa manpower sa lahat. 15 pesos on your pocket. Siyempre, namuhuna yun yung kita. Eh, tinanggal ko lahat ng kita. Tignan mo lang yung benchmark. Magkano ba yung binibenta ngayon na tubig? Karamihan nagbibenta ng tubig ngayon, 25. Technically, ang 10 pesos na pupunta sa owner. Eh kung 100 container yon, deliver mo sa isang araw, yung 10 pesos mo magkano? Diba? 1,000 na lang natira sa'yo. Kung satisfied ka na sa 1,000 a day, i-multiply mo into 30 days, that will be 30,000 na lang net income mo. Diba? Eh ba't 15 pesos ang compute ko? Sir, in-overprice ko na. In-over ko na. Kasi sir, kapag yung tao mo, hindi mo pinasweldo ng minimum, madudoli ka. Kailangan bigyan mo ng benepisyo yan. Diba? May SS, Pag-ibig, ito bato-bato sa langit sa mga water station operator. Maraming nag-ooperate ng water station, hindi pumapasok sa 400 pesos ang pasahod. Marami nag-open ng water station, may 150, 300 pesos, 200 pesos ang pasahod sa tauhan. Yes, totoo sir. Bakit? Kasi mga tambay-tambay lang sa kanto yung kinukuha. O, alam niyo yan. O, magkano sahod mo? 250. O, 250 pesos. Hindi sa akin. Sa previous water station na pinagtatrabahuan niya. O, maraming ganun. Eh, paano sir ganito? May nagtatrabahong tao sa'yo. Ngayon, wala naman sa minimum yung pasahod. 250, makakabuhay ba ng pamilya yon? Sa binata, okay pa. Eh, paano kung may asawa, may anak, may binubuhay na pamilya? Wala, hindi tatagal. Basically, sir, kapag pinasahod ng ganon, kumaga, kino-cross-cutting kasi ng ibang operator ng water station ang pasahod para kumita sila. Kasi halos wala nang kinikita dahil sa binabagsak nila yung presyo. Ngayon, sir, ganito yan. Kung community service, actually, sir, okay yon. Pero bad side yon sa ibang mga water station operator. Bakit? Siyempre, sila yung tatamaan eh. Mayroong matutuwa sa'yo, pero mayroong ding magagalit sa'yo. Siyempre, sir, nagko-community service ka eh. Mag-iisip ka eh. Sabi mo, ay sir, ako gusto ko lang tumulong eh. Pero bakit ang dami tao nagagalit? Kasi nga yung ibang negosyante, tinatamaan mo din. Eh yung negosyante yun, sir, may mga tauhan yun. Dito sa amin, sir, ang regular price na po rito, 25. Bawal ka na bumaba dyan. Ang alam ko, 30 na ngayon. Updated price. Pag nalaman nilang below 30 pesos ka, ang sabi ng nandito sa association, hindi ka nabibigyan ng permit ng munisipyo kasi sila nagbabayad din sila ng permit ng association. The association, binil yan to protect all the business na magtatayo. Kasi kawawa yung iba eh, na less ang puhunan. Yes, sa mayayaman, magpupuhunan lang naman yan eh. O eto, start mo yan, ninong, o balong, o ano ba tawag yan? Ading. Usually, pamangkin eh. O baga, mayaman yung tao, walang paglagay ng pera, retirement na niya, gusto niya makatulong. Maganda intensyon. O, ngayon, yung pamangkin o yung kamag-anak o ikaw, magwatayo ka ng water station, so 1 milyon, buhayin mo yung pamilya mo para sobra-sobra pera niya eh. Hindi marunong mag-manage yung pamangkin, hindi rin marunong si ninong, si financer. O ano mangyayari? Pininance. Okay.
Maganda intensyon, pero ito, bagsak presyo. Dahil gusto community service, dahil gusto makatulong, mapatay. Yung ibang negosyo sinagasaan. Dapat balance. If you really want to help for the community service, it's okay. Pero lagyan lang natin ng boundaries. Ako sir, ito pandemic season. Nilagyan ko lang ng araw kung kailan ako magpapamigay. Hindi ako nagpapamigay araw-araw, kahit kaya ko. Bakit? Sir, yung mga water station tinayo ko dito, ako nagtayo lahat yan eh. Nung pandemic, doon sila malakas. Alam mo sir, ginawa ko, every Friday lang ako nagpapamigay ng tubig. Pumipila sila balde-balde. Alam ko na, witness nyo siguro yon. Sa kabilang tubigan to noon eh. Hindi ko tao yan noon. Na kung saan, every Friday lang ako nagpapamigay ng tubig. Bakit? Parang sabi ko na, ito para sa mga kababayan ko naman na instead na bibili ka ng bigas, ng tubig, itong 30 pesos matitipid mo, ipambili mo ng bigas. Yun yung mindset ko noon. Kaya nagpapamigay ako ng tubig para at least may ambag kahit paano. Siyempre, hindi naman pwedeng palaging araw-araw libre. Bakit? Kasi yung mga tinayuan kong tubigan dito, masagasaan ko, magagalit sa akin, boss. Kliyente ko yung mga yan eh. Tsaka ang mangyayari dyan, tuturuan mo na maging tamad yung mga kababayan mo. Kaya nga hindi ako pan ng 4 piece tsaka 5 piece eh. Sorry I'm not the fan of that. Dapat ang tulungan mo yung mga negosyante na naghisikap na umangat, na nagbibigay ng trabaho sa mga yun. Okay yun sir, maganda po yung gusto nyo. Pero sir, dapat limitahan nyo lang. Para at least hindi kayo tamaan ng ibang mga negosyante sir. Napansin mo bakit ang mga community service most of the time nangyayari sa mga remote area? Kasi siyempre doon, walang tamaang negosyo din. Tsaka pangalawa, doon, yung mga tao doon talagang kailangan, di ba? Kailangan talaga ng community service doon, pero not all the time. Kumbaga, binibigyan mo sila ng chance na, ito, i-enjoy nyo yung kahit paano yung na-experience namin. Sir, ito, na-design ko yung isang water system dyan na pantubig baha. Bakit? Pupunta kasi kami kapag flood. Kung kailan may bagyo, sir, nandun kami. At that point, boss, pag the time na nandun ka, doon sila walang main matubig. Flooded pero uhaw yung mga tao. Doon ako mag-iisip na, dapat kailangan si Watermax ito, design ako ng isang system. Nagagawa ako ng pagtubig baha. Pero it's fun. The journey is fun. Kumbaga talagang, I really enjoy the transition yung nangyayari. Kung hindi ko na-experience, wala ko ikukwento. Hi, good morning mga bossing. Kamusta po kayo? Hi ma'am, what's your name? Marichu. Taga saan kayo? Pasig. Welcome po sa Watermax. Parang nag-i-issue na kayo ng cheque. Ano po yan? Bayad ang Baba, nagbibilihan na. Package 9. Wow! Yayamanin. Nanonood kami lagi ng vlog. Thank you so much. Nag-i-explain ka na parang bilis yumaman. Depende yan how will you handle your business kasi yung iba kasi talaga masipag. Sa sobrang sipag nila, ang bilis ng ROI. Yun naman po talaga yun. What I'm saying here, sir, dapat trabahuhin. Right location, right marketing, right system, kayang-kaya. Diyan ako nag-start sa water station. Kaya siguro naman pagdating sa experience, saka yung sa management ng negosyo. May mga tanong kayo, sir, sabihan niyo lang ako. Yun. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Boss, thank you. Na-assist na po kayo maigi dito. Sure kayo, satisfied naman. Joy, dapat satisfied sila, Sir, hindi man tayo nakapagkwentuhan ng matagal, sir. Okay lang, sir. Thank you, boss. Mag-ingat sa biyahe. Kamusta, boss? Magkadilan na po pala kayo eh. Sa school, Ano yan? papasok sila ng Deepwell sa Tungigaraw. Ang van lang, Okay. medyo dilaw yung water niya, pero malinis naman. Walang problema kung turbid lang. Ang concern ko talaga pag maalat. Wala tayong issue kung malabo, madilaw, kulay situ, kulay kape. Walang problema doon. Wag lang yung maalat. Ang balak ni Father, palaliman pa nila. Hindi maganda pa, muna, pa-testing mo muna sa amin. No? Kailangan ko malaman yun. Sa Baknotan Laon yun, hindi naman ganun katindi ang problema ng resort. Kaya kayang-kaya natin masolve yung problem ni Sir Sam doon. Ang tinetest ko po is physico-chemical. Kapag bacteriological, syempre, failed na yun, 3 hours after collecting the water. Yung physical na anyo ng tubig ang tinetest ko kung ano yung mga element na kailangan tanggalin. Di bali yung pagbakti. Doon sa Tugigaraw yan, sir. Magdala na lang ako dito pag sunod na ba. Pwede, sir. Okay, pa LBC lang. Hingi na lang ako ng katalog para may... Opo. Ano kaya ang kailangan niyang system? Wala kasi, so ibili sila. Ano kasi sir kami, customized yung sa amin. I think hindi yan ang kailangan niya. Di ba sir, bigay ako, tapos siya na para tumawag sa iyo. Bigyan mo na lang siguro ng package 4, yun ang i-print mo. Tapos bigyan mo rin ng package 9 para sila nang mamili. Hello po, ma'am, sir. Hi, sir. How are you? Bossing. Kumusta? Lester, hi ma'am. Roslyn. Rose Jen. Parang yung mga staff ko din, Gemma na, Rose pa. Ano? Di ba? Si ma'am, Rose na, Jen pa. Baka pwede ipakita mo kay Mrs. ko yung inclusion ng package 9. Package 9. Actually, nasa kontrata na pinipirma ninyo. Opo, But na yung
I-demo ko sa inyo. Sige po. Basically, ma'am, yung package 10, parang 9 din naman yon. Kaya lang mas high-end po ito. Sa package 9, meron kayong 2 pirasong tangke na malaki. 2 pirasong malaking tangke, yun yung 1,000 liters. Malaki po yun. 1 metro yung lapad, tapos ganito kataas po yun. So, 2 piraso po yun. No, 304 stainless po. Yung stainless skid frame po, ito po yun. Frame, naka-frame po siya na stainless. Meaning, hindi nakalagay sa baba yung makina. Ngayon, dito naman po, 1 horsepower stainless dispensing pump. Yun po yan, ma'am, yun nandun sa dulo. Yan. Sa package 9, hindi po ganyan. Ayan, yun po yung itsura. Para at least may idea ka. Opo, yung blue na yun. Yung machine. Opo, yung motor pump po. Motor, oo. Tapos 1 unit of 1.5 feed pump. So yung feed pump po, ito po yung feed pump. So dalawa kasi, meron dito at meron doon. Parang ito, ma'am, para mas mabilis siya makita. Okay. Ayan yung feed pump niyan. Ito. Ayan, opo. Ayan po. Tapos, meron 1 unit of 2 horsepower RO pump. Ito po yun, malaki. Meron po siyang 2 unit automatic control panel. Ito po, control center po ito. Ito, tsaka yung nandun sa kabila. Dito lang para mas mabilis makita. Ito. Yan. Dalawa po siya. Meron po siyang 1, 2, 3 na 13 by 54 multimedia filtration. Ito po yan, ma'am. Ito po yan. 1, 2, 3. 13 by 54 po siya. Tapos, meron po siyang 4 na blue housing filter. Kumbaga, kuya, actual mo, ito yon. Tapos yung sa inyo, ma'am, stainless. Ito kasi ceramic. Para at least may idea ka. Kumbaga, ito, stainless yung 4. Kung ganito, pag gano'n. Mas mahal yung ceramic sir. Oo. Pwede mo ipa-ceramic kung gusto mo. Maganda yung pagiging ceramic. Tapos yung likod, ito, stainless. Yung sa inyo. Sold na ako. Sold ka na. Ngayon po, dito naman po sa atin, meron po tayong 4 units blue housing filter. Ayan, nakalagay po. 4 units of membrane. Ito po yun. 1, 2, 3, 4. Tapos, 1 set of 12 gallons per minute na sterilizer. Parang ganito, ma'am. Ito. Okay. Tapos, ma'am, may libre po kaming 3 pirasong faucet dispensing. Yung parang J kung tawagin. ABR pong libre. 7 pataas, nililibre po namin. Okay. So, mahal din yan eh. Nasa 38 something din yan eh. Kung bibilin mo sa labas. Previous po namin, may building layout design, water testing for setup. 1, 2, 3, 4. 4,000 assorted seal. Ibig sabihin lahat ng seal meron ka na. Kasi taga 1,000 eh. Heat gun, float bulb, on-site training. Kasama po yan sa package natin. Yung on-site training sir, paano yun? On-site training, ibig sabihin, pagka-install, doon ka tuturuan. Hindi dito. Kasi pag dito ka tinuruan, baka mamaya, iba yung understanding, mas maganda ina-actual natin. So, since wala tayong on-site training, nagbago bigla. Taga Cebu pala kayo, di nyo nasabi. Sir, thank you so much ha. Salamat ng marami. Tapos sir, ang kailangan natin gawin, yung water testing, makakuha kami sa inyo para mabuo namin yung makina. Po, magpapadrill muna kayo. Siguro yun muna hintayin natin. After ng drilling, doon tayo mag-proceed para at least nag-move kami, nag-move din kayo. Sir, thank you po. Advantages natin, ma'am, we are the only manufacturer that use a PPR pipe na Germany. Naka-antibacterial pipe po siya, naka-automatic shutdown when no water. Ganito yan, ma'am. Kung napansin niyo, ma'am, kung ano yung laman niya dito, siya rin po yung nasa kontrata. Siya rin po yan. So, yung isa. Kumbaga, ma'am, yung nasa brochure namin, nasa kontrata din. So, di namin pwedeng dayahin. Di ba? So, ganun po. Okay. Okay na ako. Si sir, galing ka pa lang Cebu. Na lang, sir. Oo. May question pa po ba kayo? Wala na? Satisfied naman kayo, ma'am? Yun. Boss, thank you. Thank you, Thank you so much. Thank you. Salamat din sa freebies. Ayan guys, galing pa silang Cebu. Ayan sir, nadumihan na yung damit mo. Ingat po sa pag-uwi sa Cebu. Salamat din. Saka maraming salamat sa pagtiwala sa amin. Si sir nga, taga-ano pa eh. Togigaraw. Nakabili sa akin ng machine na yan. Boss, thank you so much again. Ingat sa pagbiyahe sa Cebu. Ingat. Hello boss, how are you? Taga saan kayo? Sa San Carlos. Ay, San Carlos. Welcome po sir. Hello, kamusta boss? Anong may pagilingkod ko sir? Taga saan kayo? San Manuel po. Ay, San Manuel. Welcome po. Upo kayo doon, ma'am. Sir. Para komportable po kayo. Kala namin wala kayo sir. Hindi po. Andito lamang po ako. Yung package 5, boss, mas recommended ko yan. Kasi konti lang difference mo eh. Hi. Good afternoon. What's your name? Japet. Japet. Hi. What's your name? Liza. Liza and Lily Jean. Lily Jean. Parang Billie Jean. Pero Lily Jean. Si Japet, si Liza, si Lily Jean at si Vian. Ang hirap ng mga pangalan na, Lily Jean. Taga saan kayo na ulit? Wow! Yung isa kanina, taga Cebu. Ilang oras biyahe mo, sir? 1.5 po sir. 1.5 hour. San Carlos, isang oras. O, mas malapit yan. Welcome po sa Watermax, sir. Hala, dami pong ka-meeting eh. Hello, Sir Sam. Pasensya na ha, medyo nasabay maraming meeting. Ang bait talaga ni Sir Sam. Thank you so much.
salamat. All the way from Tugigaraw. Thank you, thank you. Babalik din ako mga Martes siguro. Okay, sir. Kayo yung Ituring mong pangalawang bahay mo to, boss. Maraming salamat po. Sige. O, at least nag-usap na kami ni Justice. Ngayong araw guys, full loaded tayo dito sa Watermax. Meron tayong client from Cebu kanina, Tugigaraw. Tapos sila sir taga San Carlos. Sila naman taga San Manuel, Pangasinan, Eastern Samar. Yan. Pitong client na rin. Meron pa kanina dalawa na hindi ko nasabi. Nakalimutan ko lang kung nasan sila. Magandang hapon. Anong may paglilingkod ko sir? Mag-inquire po kami na. Sige po. Package nyo. Sige sir. Taga saan kayo? Paniki. Paniki. Hi ma'am. What's your name? Joy. Upo kayo. Napanood namin kayo sa YouTube eh. Oh, welcome. Kaya nagkaroon po kayo ng idea. Sit down, please. Kung ano man ang may tutulong namin, sir. Madami nagtatayo na, ma'am. Kapag lumalaki ang yelo, lumalaki ang makina, nagiging efficient. Yung 1 tonelada ko sa labas, at 30 tons, isang oras, 1 tonelada na hulog. Katumbas din yan. 30,000 gallons. Kita mo naman, compact design. Andun sa labas, kita nyo, ang liit ng space. Pakita ko sa inyo mamaya. Tara, sir, picture po tayo. Yun. Pwedeng dalawa kami ni Sir. Tara po. Hinintay ko talaga. Yun. Thank you. O, tara po, sir. Dandil. Yun. Thank you, boss. Tuloy-tuloy na negosyo natin, sir. Hello. Pasensya na kayo dito. Hindi tumatagal ang yelo. Pag inactivate namin dito, deliver agad yun. Kanina, puno to eh. 2 ice machine pa to eh, di ba? Naka-deliver na ng Nueva Ecija. Ito, sir, yung ice machine namin, sir. Ano to, sir, ha? Hindi to disposable. Marami ka mabibiling mura nito, pero hindi to yung mumurahin. Germany naman po yan, tapos naka 3-phase pump po yan. Pang-industrial na yung compressor. Ito naman, sir, pag lumakas na yung negosyo mo, meron akong automatic bottling, sir. Pag gusto mo, naka-sealed na siya, pag laglag na gano'n. Naka-plastic na yung yelo mo. Di sako naman to. Isang sako, tinatapakan lang. Pagtapak, isang sako. Pag laglag dito, diretso deliver. Ang yelo po kasi totoo, di naman tinitimbang eh. Basta na punong sako, tapos na yun. Kasi bakit mo titimbangin ng yelo? Pag nalusaw, di wala na. Ang usapan, pag napunong sako, napuno ang plastic, yun na. Ito lahat sila, tube ice. Kahit ano ilagay mo, pwede. May cube ako, may tube. Ngayon, kung gusto mo talaga ng heavy duty, matibay, yung ganun bibigay ko sa'yo. Industrial grade. Pag nilagay mo dito yelo, diretso na. Lalaglag mo lang ang yelo dyan. Oh. Pag laglag ng yelo dyan, punta dito. Sa packing mo na. Pero dito naman, plastic. Pag laglag ng yelo dyan, nakaseal na rin siya dito. Salamat sa pag-avail sa Watermax. Thank you po, sir. Thank you. Hopefully maging worth it po yung Worth it yan, boss. Trabuhin natin. Okay, thank you. Hindi worth it yan pag pinabayaan mo. Sayang pera. Ano? Invitahan mo ko. Oo, sir. Sabi ko kay Mrs. Sige po, sir. Thank you po. Sige, ma'am. Mabuti napadaan kayo dito, sir. Araw-araw ko nakikita sa video. Nakulitan ka na ba sa vlog ko, sir? Siguro doon ka nakapollow sa business. Lahat, sir. Pati yung sa motor mo. Pati personal? Yes, sir. Pati yung sasakyan mo lahat. Pati pala kalokohan ko, pinalo mo eh. Ang may sustansya, sir, doon sa ano, yung sa may Watermax, doon yung business. Magagamit at pagkagamit mo yan, boss, lalo kung may water station ka. Kung may, any business actually. General naman yung binabanggit ko doon, sir. Ingat po kayo sa biyahe. Thank you, sir. Opo. Thank you, sir. Paalam. Bye-bye po. Ano po? Pang personal use po namin, ito po sa maliit na machine ay yun pong bulilit. Bulilit package. Kaya naman po namin gawin agad ng mabilis yun. Ang matagal yung water station. Kaya lang ilaline up pa rin po namin kayo. Based on the schedule po namin. Baga, sabihin mo na kung nagbayad kayo ngayon, doon pa lang namin mai-commit yung schedule natin. 2 weeks. Oo, mga 2 weeks kaya. Kasi yelo lang naman yun. May stock naman kami. Ang mahirap kung wala kang may stock. Ano pa ba yung binibili? Ito yan ah. Gusto mo, iuwi mo na. Hindi naman kino-customize yan eh. Ito binibili mo, di iuwi mo. Di ba? Gusto mo, kaliwaan mo. Pagbayad mo ngayon, kunin mo na. Ito kasi nandito eh. Brand nyo yan oh. May sticker pa nga eh. Kayo din po yung mag-install. Oo ma'am, kami. Siguro yun ang dadownan po. Pwede ma'am. Downan mo yung bulilit machine, tapos buuin namin. Sige sir, ikukulit ko na to. Wednesday, magpapahatid ako sa anak. Okay ma'am. Yun. Thank you. Boss, thank you so much. Ma'am, thank you. Madam, thank you. And maraming salamat sa tiwala. Thank you din po, sir. Good luck sa ating business. Yes, sir. Ito muna, Fred. Yes ma'am, opa. Kasi alam mo, ang dami kong tubig doon na binili. Pagpaligo, pang-inom. Kung mayroon nga kami ma'am yung isang klase, yung tagpo 40,000, ay i-offer ko sa'yo eh. Kaya lang, out of stock eh. Bilis maubos. Pero maganda pa rin itong in-offer mo, ha? Kung meron ma'am, sana i-recommend ako sa'yo to. Kaya lang ngayon, wala. Ito, the best naman yan. Napakaganda niyan. Oo nga eh. Kukunin ko muna to kasi kailangan sa Bacnotan La Union to. Maganda yung tubig eh. 3,000 gallons per day eh. Kung ano yung nilagay ko dito, nilagay ko lang sa maliit. Kaya lang, ginawa kong automatic. Ito manual eh. Ginawa kong fully automatic yung nilalagay ko sa'yo.